DTI, merong mga vape products na pinapayagan at merong mga vape products na hindi. Bakit selective? Dapat kansilahin na lang lahat yan. Kung kailang kansilahin, kung talagang masama sa kalusugan. Thank you, Mr. Chair. The VPI issued the Philippine standard licenses for these vape products only pursuant to the vape law. Currently, we have at least 10 brands with valid PS licenses. So earlier, before the hearing, I submitted to the committee secretary a list of the brands that are allowed to be sold in the public. So if the brand is not in that list, both vape and heated tobacco product, then 100%, Mr. Chair, the product is illicit. Wala akong pinapaboran na vape products dito. Actually, para sa akin, mas maganda tanggalin ang lahat yan eh. Pero naging clear sa akin na merong certain product, brand na hinaharang ninyo at ginugo nyo yung iba. Kung kumparahin mo yung sinasabi mo standard, universal standard, doon sa para mapayagan ng isang vape na mag-exist, pare-pareho lang sila. Yung formulation and all. Kaya lang meron talagang hinaharang. At yung paghaharang na yon may dahilan. At kung anong dahilan, sa magkano kadahilanan siguro. Mr. Chair, I confirm po na meron po kaming hinaharang at hindi po kami nag-issue ng PS license because when we received po yung kanilang toxicological risk assessment report, mataas po yung formaldehyde level base po dun sa international standard. So hindi po namin ini-issue yun. I also confirm na meron din po kaming mga brands na sinuspend dahil po dun sa pag-iikot po namin. These brands did not comply with packaging requirements.